Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahilig si Pablo na gumamit ng mga contrasts. Nandyan ang contrast ng unang Adan at ng pangalawang Adan. Nandyan ang contrast ng dilim at ng liwanag. Ang contrast ng buhay at kamatayan. Ngayon naman, ang contrast na pinag-uusapan sa ating pagbasa ay ang nabubuhay ayon sa laman at nabubuhay ayon sa Espiritu. Ang nabubuhay ayon sa laman ay sumusunod sa mga makasalanang hilig ng laman, tulad ng kahalayan, katakawan, pagkainggit, pagkagalit, at iba pang masasamang ugali. Ang nabubuhay ayon sa Espiritu yung sumusunod sa alok ng Diyos at sa kabutihan. Kung tayo nabubuhay ayon sa laman, mamamatay tayo tulad na ang laman ay mamamatay at mabubulok. Ang nabubuhay ayon sa Espiritu ay patungo naman sa buhay na walang hanggan. Ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu kasi ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Kung tayo nasa kay Kristo, pinatay na ni Jesus ang ating laman. Yan ay pinako na sa krus. Noong namatay si Jesus, binitiwan na niya ang kanyang hininga. Nalagbutan siya ng hininga. Pero ang kanyang hininga ay pumunta sa atin. Kaya nabigyan na tayo ng kanyang buhay. Ang kaaliwan na dala ng laman ay pansamantala lamang. Hindi naman ito tumatagal. Masaya tayo kasi nabusog tayo at masarap ang pagkain sa ating bibig. Pero pagdaan sa dila ng masarap na cake, nawala na ang lasa. Nawala na rin ang saya. Masaya sa ilang saglit ng bisyo, pero wala na ito agad. Kaya kung ang saya ng laman ay laman lamang, ay hahanap-hanapin natin, hindi tayo makokontento. Hindi natin mapapatagal ang pansamantalang kaligayahan lang. Pero kung tayo gumagawa ng mabuti, ang kasiyahan na mapapasa atin ay nararamdaman natin kahit na tapos na ang ating ginawa. Magaan ang loob natin at dala-dala natin ito ng matagal ang pagkakontento kasi nakatulong tayo sa ating magulang o sa kapwa. Gumana ang ating bulsa kasi nagbalik handog tayo o nag-tithing tayo. Pero gumagaan naman ang ating puso. Kapag nakarinig tayo ng magandang homily, masaya ang buong umaga natin. Yan ang sinasabi ni Jesus na kapag nilimot natin ang ating sarili, tulad ng nagbigay tayo at tumulong sa iba, mas matatagpuan natin ang ating sarili. Ano kaya kung palagi tayong nabubuhay ayon sa Espiritu ng Diyos? Talagang masaya ang buhay natin dito sa lupa.
at gayon din, pupunta pa tayo sa langit. Patatagin mo, Panginoon, ang aming loob sa paggawa ng mabuti. Ilayo mo kami sa tukso at sa lahat ng masama. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.